Sa isang malayong baryo na napapalibutan ng bundok at luntiang bukirin, may mag-asawang namumuhay ng payak, sina Mang Isko at Aling Rosa. Bagamat sila'y mahirap, sagana naman sila sa kabutihan at pagmamahalan. Araw-araw, sinisikap ni Mang Isko na magbungkal ng lupa kahit kaunti lamang ang ani. Samantala, si Aling Rosa ay nag-aalaga ng kanilang munting tahanan. Sa kabila ng kakapusan, hindi kailanman nagsara ang kanilang pinto sa nangangailangan. Isang gabi ng malakas na ulan, may kumatok sa kanilang pinto. Isa itong batang lalaki, basa, nanginginig at gutom. Walang pag-aalinlangan. Pinapasok siya ni Mang Isko at Aling Rosa. Pinakain nila ang bata at pinatuloy sa kanilang tahanan. Hindi nila alam na ang batang ito ay hindi ordinaryo. Kinabukasan, bago umalis ang bata, nagpasalamat siya at iniabot kay Mang Isko ang isang buto. Ito po ay itanim ninyo. Sa tamang pag-aaruga, ito'y magiging biyaya. Itinanim ni Mang Isko ang buto sa likod ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, ito'y tumubo, mas mabilis kaysa sa karaniwan. Lumaki itong isang punong hitik sa bunga, dilaw at mabango. Ang punong mangga ay hindi nauubusan ng bunga. Kahit ilang mangga ang pitasin, muli itong namumunga. Ibinahagi ni Mang Isko at Aling Rosa ang mga mangga sa buong baryo. Mula noon, wala nang nagutom at ang baryo'y naging masaya at masagana. Ngunit isang araw, biglang naglaho ang punong mangga. Naiwan lamang ang alaala at mga binhing patuloy na itinanim ng mga tao. Sinasabing ang batang si Mangga ay isang diwata ng kalikasan. Isinugo upang subukin ang kabutihan ng tao. Hanggang ngayon, ang punong mangga ay simbolo ng pagbibigay kabutihan at biyayang nagmumula sa pusong mapagbigay. At sa tuwing makakakita tayo ng punong mangga, alalahanin natin, ang kabutihan kapag itinanim ay namumunga ng walang hanggan.